Ang simoy ng dagat na dati nagbibigay ginhawa sa aking dibdib, ngayoy tila pasan isang dala ang bigat ng kahapon. Nandito ako sa aming lumang bahay sa San Isidro, nakatayo sa harap ng bintanang salamin na nagpapakita ng walang hanggang pagaspas ng alon. Bawat hampas nito sa dalampasigan ay parang paulit-ulit na dagundong sa aking puso. Paalala ng lahat ng nawala. Si Esperanza, ang aking Esperanza, ang kanyang nangiti, ang kanyang halakhak, ang init ng kanyang yakap. Lahat ay tila bula na naglaho, kasama ng trahedyang bumago sa aming buhay. Sa aking tabi, sa kanyang paboritong wheelchair, na ngayon ay tila bahagi na ng kanyang katawan, naroon si Mateo. Ang aking anak, ang dating masigla at palabirong batang lalaki, ay ngayoy isang anino na lamang ng sarili. Nakatitig siya sa labas. Ang mga mata niya'y walang buhay, walang kislap. Mula nang mangyari ang aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang ina at nag-iwan sa kanya ng sugat na hindi lamang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Nabura ang kanyang tinig. Ang dating maingay niyang tawag na papa ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Ang kanyang pagiging bulag sa mundo, sa kabila ng kanyang mga matang nakadilat, ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na kirot. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa amin. Tanging ang ugong ng karagatan ang pumupuno sa bawat sulok ng bahay. Napapikit ako. Pinipilit burahin ang mga imaheng naglalaro sa aking isipan. Sino nga ba ang maniniwala na ang dating Santiago, ang kapitan ng barkong hindi natitinag sa anumang unos, ay ngayoy natatalo na lamang ng bawat pagpatak ng luha na pilit kong pinipigilan. Bigla, isang malakas at hindi inaasahang katok ang umalingaw-ngaw mula sa labas. 3 beses. Malakas. Mapilit. Nagkatinginan kami ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumaki. Isang bakas ng pagtataka. Marahil, pati kaunting takot. Sino naman ang pupunta rito? Sa ganitong oras, sa ganitong kalagayan namin. Naglakad ako patungo sa pinto. Bawat hakbang ay mabigat. Hinawakan ko ang doorknob. Ang malamig na bakal ay tila yelo sa aking palad. Huminga ako ng malalim. Pinilit iwaksi ang kung anong masasama ang maaaring naghihintay sa kabilang panig. Pagbukas ko ng pinto, napatitig ako. Nakatayo sa aming tarangkahan ng isang babae. Hindi ko siya agad nakilala. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit parang nababalot ng usok ng panahon. May dala siyang isang malaking basket na puno ng mga prutas at ilang pakete ng tinapay. Ang kanyang kasuotan ay simple ngunit maayos. Ngunit ang pinakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata. Malalaki, malinaw, at puno ng kabutihan. May bahid ng awa, oo. Ngunit higit doon, mayroong init na hindi ko na naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Magandang umaga po, Ginoong Santiago. Bati niya, ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit malinaw. May bahid ng accent na tila hindi taga rito. Ako po si Camila, ang inyong bagong katuwang dito sa bahay. Katuwang? Ang huling katuwang na kinuha namin ay bago pa mangyari ang lahat. At ang babaeng ito, bakit siya narito? Hindi ko siya maalala. Habang nagsasalita siya, napansin ko ang isang bagay na nahulog mula sa basket na kanyang dala. Isang maliit na litrato. Nang yumuko siya upang pulutin ito, automatiko rin akong napayuko. At doon, sa aking harapan, nakalapag ang larawan ni Esperanza. Nakangiti siya, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw sa dalampasigan. Pinulot ko ang larawan. Ang papel ay bahagyang lukot na, tila matagal nang nakatago. Nang iangat ko ang aking tingin mula sa larawan, sinalubong nito ang mga mata ni Camila. Sa sandaling iyon, sa pagitan ng mga mata naming nagtagpo, tila may kung anong kuryente ang dumaloy. Isang kakaibang pakiramdam, isang pagkakakilanlan na hindi ko lubos maintindihan. Bakit?
Bakit tila may bumabagabag sa aking kalooban sa pagdating ng babaeng ito? Ang liwanag, masyadong maliwanag. Kahit nakapikit ako, nararamdaman ko pa rin ang pagpasok nito sa aking mga mata na tila mga tinik na tumutusok. Dito sa aking silid, ang mga anino ay tila mas malalapit, mas makapal. Palagi akong nagtatago sa kanila. Sila ang aking mga kaibigan. Sila ang hindi nagsasalita, hindi nagtatanong, hindi nananakit. May narinig akong mga yabag. Hindi ito ang yabag ni Papa. Mas magaan, mas malambot. Sumunod ay isang tinig, mahinahon, parang umaawit. Pero hindi ko ito pinansin. Mas gusto kong manatili sa aking mundo, kung saan ang mga tunog ay malalayo at ang mga imahe ay malabo. Mateo, tawag ng tinig. Malapit na. Naramdaman ko ang paglapit ng isang presensya sa tabi ng aking wheelchair. Hindi ako lumingon. Nagkunwari akong tulog o bingi. Mas mabuti na yon. Naramdaman ko ang paggalaw sa aking tabi. May kung anong dahan-dahang inilapag sa aking kandungan. Malamig. Hindi ko alam kung ano yon. Pagkatapos, narinig ko ang mahinang pagtawa ng babae. Hindi ito ang tawa ni Mama. Iba ito. Hindi mapanukso. Hindi nakakainis. Parang malambing. Ganda, di ba? Sabi ng tinig. Gawa ito ng mga daliri ko. Tingnan mo, parang mga bulaklak na sumasayaw. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Sumakit agad. Napapikit muli ako. Pero may pumigil sa akin. Isang kamay. Malambot ang balat. Hindi ito ang magaspang na kamay ni Papa na sanay humawak ng lubid at timon. Mas malinis. Mas maingat. Teka lang, Mateo. Huwag kang pumikit muna. Pakiusap ng tinig. Gusto kong makita mo. Pinilit kong imulat muli ang aking mga mata. Dahan-dahan. Inangkop ko ang aking paningin. Nakita ko ang isang bagay. Kulay ube, kulay rosas at dilaw. Parang mga piraso ng tela na pinagtagpi-tagpi. May mga sinulid na nakalawit. Mukha siyang, hindi ko alam, parang laruan. Isang paru-paro, sabi ng babae, na parang nabasa ang nasa isip ko. Gusto mo bang lumipad siya? Umiling ako. Hindi. Ayoko. Ayoko ng mga gumagalaw. Ang mga gumagalaw ay nakakabigla, nakakatakot. Pero hindi siya sumuko. Dahan-dahan niyang iniangat ang paru-paro na yon gamit ang mga sinulit. Marahan niyang ginagalaw ang kanyang kamay at ang paru-paro ay tila umikot, umangat baba. Hindi ito gumalaw ng mabilis. Dahan-dahan lang. Para bang sumasabay sa hampas ng alon sa labas. Napafocus ang tingin ko sa paru-paro. Ang mga kulay nito, hindi sila kasing liwanag ng araw na sumasakit sa mata ko. Ang mga ito ay malambot. Ang paggalaw nito ay hindi biglaan. Napansin ko ang isang maliit na mukha na nakadikit sa gitna ng paru-paro. Parang nakangiti. Narinig ko ang mahinang paghinga ng babae sa tabi ko. Hindi siya nagsasalita. Hinihintay niya siguro ako. Para bang alam niyang may gustong lumabas sa bibig ko, pero hindi ko mahanap ang tamang tunog. Dahan-dahan, isang mahinang tunog ang lumabas mula sa aking lalamunan. Parang, Napaatras siya bahagya. Naramdaman ko ang pagbabago sa kanyang enerhiya. Parang nagulat siya. Tuwa? May gusto kang sabihin, Mateo? Umiling muli ako. Pero hindi na ganun kabilis. Mas mabagal. Mas may pag-iisip. Pagkatapos, parang may nagtulak sa akin. Isang maliit na bagay. Isang pagnanais. Itinuro ko ang paru-paro. Pagkatapos, itinuro ko ang aking bibig. Pagkatapos, itinuro ko ulit ang paru-paro. Natawa siya. Maliit na tawa lang. Hindi nakakabingi. Gusto mong kantahan ko siya? O gusto mong subukan mong hawakan? Mahirap ang paghawak. Mahirap ang paggalaw. Pero ang paru-paro, ang mga kulay nito, hindi ko alam bakit,
pero gusto ko siyang maramdaman. Nag-aalangan akong iniabot ang aking kamay. Nanginginig pa rin. Mahina. Ngunit ang kamay ng babae, si Camila pala ang pangalan niya, ay marahang inilapit ang paru-paro sa aking mga daliri. Nadama ko ang malambot na tela, ang mga sinulid, at ang maliit na mukha na parang nakangiti. Hindi ito nakakatakot, hindi ito masakit. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, isang maliit na bagay ang gumalaw sa aking dibdib. Hindi ito tuwa. Hindi rin ito lungkot. Parang pagtataka, kuryosidad. Napatingin ako sa kanya. Nakangiti siya. Ang nangiti niya ay hindi kasing ningning ng araw, pero sapat na para maibsan ang sakit sa aking mga mata. Pagkatapos, nagpatuloy kami. Gumawa siya ng isa pang paru-paro, mas maliit, kulay asul. Tapos isa pa, kulay dilaw. Nagkalat sila sa aking kandungan, sa aking mga braso, para silang maliliit na piraso ng liwanag sa aking madilim na mundo. Naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin. Hindi mahigpit, maingat. Para bang natatakot siyang mabasag ako. At sa yakap na yon, sa kabila ng lahat ng sakit at takot, isang maliit na butil ng init ang gumapang sa aking puso. Ngunit hindi nagtagal. Naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang dating malamig na presensya na minsan ay dumalaw dito. Isang anino. Parang bumalik. Agad akong nanigas. Ang paru-paro sa aking kandungan ay tila nawalan ng kulay. Bumalik ang takot. Ang tinig ni Camila ay nagtanong, "May problema ba, Mateo?" Hindi ako makasagot. Nakatingin lang ako sa kawalan. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto at doon nakatayo siya. Ang babaeng may matalas na tingin, ang babaeng nagbibigay ng lamig. Siya na naman. Pagkaalis ni Camila, bumalik ang katahimikan sa aming bahay. Pero hindi na ito ang dating katahimikan. Mayroon ng bahid ng pagbabago. Si Mateo. Napansin kong may kakaibang kislap sa kanyang mga mata nang maglaro sila ng mga paru-parong gawa sa tela. Para siyang batang nananabik sa isang bagong laruan, isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. Ito ba ang simula ng paghihilom? O isa lamang itong pansamantalang pagliwanag bago muling lamunin ng kadiliman? Nasa kusina ako, nagtitimpla ng kape, nang marinig ko ang tunog ng sasakyang papalapit. Malakas ang makina. Hindi ito ang karaniwang sasakyan ng mga kapitbahay. Napangiwi ako. Sino na naman kaya ang pupunta? Hindi ko pa lubos na matanggap ang pagdating ni Camila. Ngayon ay may bisita pa. Paglabas ko ng pinto, isang itim na sedan ang nakaparada sa aming unahan. Makintab, mahal, hindi akma sa aming simpleng pamumuhay dito sa San Isidro. Bumukas ang pinto sa harapan at lumabas ang isang babae. Napatitig ako. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaipon, ang kanyang kasuotan ay elegante, tila hindi nababagay sa init ng panahon. At ang kanyang mukha, Valeria, ang aking bayaw, ang kambal na kapatid ni Esperanza. Ang babaeng matagal ko nang hindi nakikita at sa totoo lang ay hindi ko rin naman hinahanap. Hindi ko alam kung ano ang nagdala sa kanya rito. Ang pagbisita ba niya ay dahil sa malasakit o may iba siyang pakay? Santiago, bati niya. Ang kanyang tinig ay may pagmamalaki pero may halong pilit na lambing. Lumapit siya at hinawakan ako sa braso. Ang haplos niya ay hindi kasing init ng kay Camila, kundi tila may lamig na kumakalat. Kamusta ka na? Ang laki na ng ipinayat mo. Napilitan akong ngumiti. Valeria, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't pwedeng dalawin ang aking bayaw at ang aking nag-iisang pamangkin? Sagot niya, ang kanyang mga mata ay lumibot sa paligid, tila sinusuri ang bawat sulok ng aming tahanan. Hindi ito paghanga, ito ay pagkilatis, pagmamatyag. Nakabalita kasi ako na may bago raw kayong katuwang dito. Naramdaman ko ang pag-igting ng aking panga. Alam kong hindi ito tsismis lang. Alam kong mayroon siyang gustong malaman. At alam kong hindi niya magugustuhan ang maririnig niya.
Si Camila, oo. Tumutulong siya kay Mateo. Sabi ko, pinipilit na gawing normal ang aking tinig. Malaki ang naitutulong niya. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Valeria. Talaga? Maaasahan ba siya? Alam mo naman, Santiago, sa panahon ngayon, mahirap na magtiwala. Maraming nagpapanggap na mabait. Pero ang totoo, naghahanap lang ng butas para makalamang. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dibdib. Ang mga salitang iyon, tila mga patak ng yelo na dahan-dahang tumatama sa aking pag-asa. Si Camila, na nagbigay ng kaunting liwanag sa amin, ay tila agad niyang ginagawang kaduda-duda. Si Camila, sabi ko, medyo matigas na ang aking tono, ay maayos na tao. Nakikita ko ang pagbabago kay Mateo simula nang dumating siya. Ngumiti siya, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakakatuwa naman, pero huwag kang masyadong magbubulag-bulagan, Santiago. Alam mo naman ang ugali ng mga tao, lalo na sa probinsya. Madaling magpalaki ng kaso, madaling manira ng buhay, baka mamaya iba pala ang balak niya. Baka may kinalaman siya sa nangyari kay Esperanza, hindi kaya? Napahinto ako. Ang pagbanggit niya sa pangalan ni Esperanza, ang pagbibintang niya kay Camila. Ito ang pinakakinatatakutan ko, ang aking pagdududa, ang aking kahinaan. Alam na alam niya kung paano ito gamitin laban sa akin. Ano ang sinasabi mo, Valeria? Sabi ko, ang aking tinig ay nanginginig na sa galit. Si Camila, kakadating lang niya rito. Baka nga kakadating lang niya. Sabi niya, tila nag-iisip ng malalim. Pero paano kung ang pagdating niya ay may plano? Alam mo naman, Santiago, ang iba, desperado. Lalo na kung nakikita nilang mayroon kang inaasahan. Halimbawa, ang mana. Napatitig ako sa kanya. Mana? Ang aming mana? Ang negosyo na itinayo namin ni Esperanza? Ang lahat ng yun ay para kay Mateo. Pero alam ni Valeria ang tungkol doon. At alam niya rin na ako ang tagapamahala nito habang hindi pa lumalaki si Mateo. Huwag mong ipasok ang pera sa usapan, Valeria. Babala ko. Hindi ko ipinapasok, Santiago. Ito ay nandyan na. At alam natin pareho na hindi lamang para sa'yo at kay Mateo ang mga iyon. May parte rin dapat si Esperanza. Pero paano kung may ibang naghahabol na ngayon? Lumingon siya pabalik sa loob ng bahay kung saan nakikita ko ang anino ni Mateo sa kanyang wheelchair. Baka ang babaeng iyon ay may alam sa mga nakatagong yaman ng pamilya natin. O baka, mas malala pa, baka may kinalaman siya sa pagkawala ni Esperanza. Ang bawat salita niya ay parang isang patak ng lason na dahan-dahang pumapasok sa aking sistema. Ang mga alinlangan na pilit kong binubura ay bumabalik. Mas malakas ang imahe ni Camila na may hawak na mga paru-parong gawa sa tela ay naghalo sa imahe ng kanyang malamig na ngiti at matalas na mga mata. Sino nga ba talaga siya? Bakit siya nandito? Muling bumalik ang tingin ko kay Valeria. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala, ngunit sa ilalim nito, naroon ang isang pilyong kislap. Alam niyang nagtanim na siya ng butil ng pagdududa sa aking isipan at iyon ang pinakamalakas niyang sandata. Mag-ingat ka, Santiago, sabi niya bago siya bumalik sa kanyang sasakyan. Hindi lahat ng nangiti ay totoo at hindi lahat ng anghel ay walang pakpak na itim. Naiwan akong nakatayo roon, nakatingin sa papalayo niyang sasakyan. Ang simoy ng dagat ay tila mas malamig na ngayon. Ang mga alon ay tila nagdadala ng mga bulong ng babala. Si Camila, ang babaeng nagbigay ng kaunting pag-asa. Siya na ba ang bagong anino sa aming pintuan? Sa bawat araw na lumilipas dito sa San Isidro, mas lalong lumalalim ang aking koneksyon kay Mateo. Hindi na lamang siya ang batang kailangang alagaan. Siya na ang nagiging dahilan ng bawat paggising ko. Ang kanyang mga mata na dati puno ng takot at kawalan
Ngayon ay unti-unting nagkakaroon ng kislap. Tuwing naglalaro kami ng aking mga gawa-gawang paru-paro o kapag nagkukwento ako ng mga kakaibang nilalang sa ilalim ng dagat, nararamdaman kong may bumubukas sa kanya. Kaninang umaga, nang ipakita ko sa kanya ang isang malaking larawan ng isang barkong pandagat na iginuhit ko sa malaking papel, naglabas siya ng tunog. Hindi ito salita, hindi pa rin. Pero iba ito sa dati niyang mga ungol. Mas mahaba. May tono, parang na may kasamang paghanga. Nangitian ko siya at ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw na parang pilit na ngumiti pabalik. Maliit na bagay, oo. Pero para sa akin, ito'y isang malaking tagumpay. Para bang nakakakita ako ng munting usbong na tumutubo mula sa tigang na lupa. Si Ginoong Santiago naman, napapansin kong mas madalas na siyang nakangiti kapag nakikita niya kaming naglalaro. Kahapon, nagdala siya ng isang lumang kahon ng mga laruan mula sa bodega. Nang makita ito ni Mateo, tila nagliwanag ang kanyang mukha. May mga laruang sundalo, mga sasakyang depakan, at isang maliit na barkong laruan. Tiningnan ako ni Ginoong Santiago na parang nagtatanong kung pwede ba. Tumango ako at agad na kinuha ni Mateo ang barko. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nakatutok dito na parang may nakikita siyang alaala. Nasiyahan akong makita silang dalawa na naglalaro. Si Ginoong Santiago, sa kabila ng kanyang pagiging tahimik at malungkot, ay naglalaro rin pala. Naaalala niya siguro ang dating buhay nila bago ang trahedya. Pero may napansin din akong pagbabago sa kanya. Minsan, kapag nakatingin siya sa akin habang naglalaro kami ni Mateo, may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Tila ba may bumabagabag sa kanya? Siguro'y dahil sa sinabi ni Doña Valeria noong huli itong dumalaw. Alam kong hindi magandang senyales ang pagbisita ni Doña Valeria. Ang kanyang presensya ay laging may daladalang lamig at pagdududa. Kung paano niya tingnan si Ginoong Santiago, kung paano niya titigan si Mateo. Tila may kung anong gustong sabihin ang kanyang mga mata na hindi niya kayang sabihin ng diretso. Kanina lang, habang naglilinis ako ng kwarto ni Mateo, may nahulog mula sa ilalim ng maliit na aparador. Isang maliit na bagay na bakal na may disenyo ng mga bulaklak. Nang pulutin ko ito, agad kong nakilala. Ito yung uri ng palamuti sa buhok na suot noon ni Senyora Esperanza sa mga lumang litrato. Nakakita ako ng isang piraso na katulad nito sa isang lumang album na nakatago sa sala. Pero, bakit ito nandito sa kwarto ni Mateo? At bakit parang hindi ito kabilang sa mga gamit ni Senyora? Itinago ko muna ito sa aking bulsa. Kailangan kong mag-ingat. Hindi ko alam kung ano ang tunay na nangyari noon. Pero ramdam ko, ang mga bagay na ito ay konektado sa misteryong bumabalot sa pamilyang ito. Narinig ko ang mga yabag ni Ginoong Santiago papalapit sa kwarto. Camila, ayos lang ba kayo dito? Tumango ako. Opo, Ginoong Santiago. Naglalaro lang kami ni Mateo. Nang pumasok siya, nakita niya ang mga paru-paro ko at ang barkong laruan. Ngumiti siya, pero pansin ko ang kanyang pagiging balisa. Camila, simula niya, medyo nag-aalangan. Gusto ko lang malaman kung sigurado ka ba sa pagtulong mo rito. Alam mo naman ang sitwasyon namin at baka mahirapan ka lang. Napatigil ako sa paglalaro. Tumingin ako sa kanya. Sa mga mata niya, nakikita ko ang pagod, ang sakit at ang pagdududa, siguro dahil sa mga sinabi ni Doña Valeria. Ginoong Santiago, sabi ko. Pinilit kong maging kalmado at reassuring ang aking tinig. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan ninyo, pero hindi ako nandito para mahirapan lang. Nandito ako dahil gusto kong tumulong. Nakikita ko ang pagbabago kay Mateo. May pag-asa pa, Ginoong Santiago. Tiningnan niya ako ng matagal.
Tila sinusuri kung nagsasabi ako ng totoo. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Salamat, Camila. Maraming salamat. Pero alam kong hindi pa nawawala ang kanyang pag-aalala. Maya-maya, habang naghahanda ako ng merienda para kay Mateo, narinig ko ang pagdating muli ng sasakyan. Parehong itim na sedan. Si Doña Valeria na naman. Agad akong kinabahan. Bakit siya bumalik? Lumabas ako ng kusina, dala ang tray. Nakita ko si Doña Valeria na nakatayo sa may pintuan ng kwarto ni Mateo kasama si Ginoong Santiago. Nakatingin siya kay Mateo na tila natatakot at nagtatago sa likod ng kanyang wheelchair. Mateo anak, sabi ni Doña Valeria, ang kanyang tinig ay puno ng pilit na pagmamalasakit. Bakit hindi ka kumain? Masama ba ang luto ni Camila? Bigla niyang tiningnan ako. Ang kanyang mga mata ay tila nanunumbat. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan niyang isisi sa akin ang mga problema. Hindi po, Doña Valeria. Mahinang sagot ko. Siguro'y busog pa siya. Ngumiti siya ng malapad. Ah, ganoon ba? Baka naman masyado siyang napapagod. Siguro kailangan niya ng pahinga. O baka masyado siyang nahihirapan sa pagbabago. Alam mo naman, Santiago, ang mga bata, minsan ay mahirap turuan ng bagong gawi. Kailangan ng tamang gabay. At kung minsan, ang mga bagong dating, hindi nila naiintindihan ang pangangailangan ng bata. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng, hindi ka kabilang dito. Naramdaman ko ang paghawak ni Ginoong Santiago sa aking balikat na parang sinasabing, nandito lang ako. Pero ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay tila nagpapakita ng pagkalito at pagod. Alam kong nagsisimula pa lang ang laban na ito. At mukhang mas madilim pa ang kapaligiran kaysa sa inaakala ko. Pagkaalis ni Valeria, naiiwan ang mabigat na pakiramdam sa aming tahanan. Ang kanyang mga salita ay parang mga lason na gumagapang sa aking isipan, naghahasik ng pagdududa sa aking puso. Si Camila, ang babaeng nagbigay ng ngiti kay Mateo. Siya kaya ay may itinatagong madilim na lihim? Ang mga paru-paro niyang gawa sa tela, ang kanyang pagiging maalaga. Lahat ba yon ay isang palabas lamang? Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Tuwing nakikita ko si Camila na kasama ni Mateo, may kung anong kumukurot sa aking dibdib. Hindi na ito ang dating paghanga sa kanyang kasipagan at kabaitan. May bahid na ito ng pag-iingat, ng pag-aalala. Ang mga salita ni Valeria na tila isang sirang plaka ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking utak. Baka may kinalaman siya sa pagkawala ni Esperanza. Baka may plano na siya. Napagpasyahan kong bumalik sa dating kwarto ni Esperanza. Dati, hindi ko magawang pumasok dito. Ang bawat sulok ay puno ng alaala niya. Masyadong masakit para harapin. Pero ngayon, kailangan kong gawin ito. Kailangan kong hanapin ang katotohanan. Kahit na ang katotohanan na yon ay mas masakit pa kaysa sa aking inaakala. Nasa loob na ako ng kwarto. Amoy pabango pa rin ni Esperanza ang hangin. Isang halimuyak na dati nagbibigay ng kapayapaan sa akin. Pero ngayon ay nagdudulot lamang ng kirot. Tumingin ako sa kanyang aparador. Nakatago pa rin ang kanyang mga damit. Ang ilan ay hindi ko pa rin nagagalaw. Dahan-dahan kong binuksan ang mga drawer, mga panyo, mga scarf, mga alahas na simbolo ng aming pagmamahalan. Naroon pa rin ang maliit na kahon kung saan nakalagay ang mga sulat niya sa akin nung binata pa kami. Habang hinahagilap ko ang mga gamit niya, may nahulog mula sa likod ng isang drawer. Isang maliit na kwaderno. Hindi ito ang kanyang diary na alam kong sinisira niya kapag napupuno na. Ito ay tila mas luma. Ang papel ay bahagyang naninilaw na. May pangalan siyang nakasulat sa harap, Esperanza. Dahan-dahan kong binuklat ito, hindi pala diary. Ito ay tila mga tala lamang niya, mga obserbasyon, mga napapansin niya. Sa una,
Puro tungkol sa mga halaman sa aming hardin, mga paborito niyang kanta, mga plano para sa hinaharap. Pero habang palalim ako ng palalim, may nabasa akong mga bagay na nagpatindig ng balahibo ko. Ang kilos ni Valeria ay nagiging kakaiba. Palagi siyang nagmamasid. May tinatago ba siya? Nakadurog ang puso ko, pati si Esperanza may hinala na rin pala kay Valeria. Narinig ko siyang kausap ang isang tao sa telepono kagabi. Pabulong, tungkol sa pera daw ni Santiago. Hindi ko maintindihan. Sino ang kausap niya? Pera ni Santiago? Ang aming negosyo? Nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba. Ang mga binibintang ni Valeria kay Camila ay tila bumabalik sa kanya. May isang pahina na tila binura ang sulat, pero may bakas pa rin na mababasa. Nakasulat doon, gamit ang tinta na tila may bahid ng dugo. Natatakot ako, Santiago, hindi lang para sa sarili ko, kundi para kay Mateo, si Valeria. Alam na niya ang tungkol sa may plano siya. Kailangan kong itago ito. Kailangan kong ilayo si Mateo. Natigilan ako. Ano ang ibig sabihin nito? Plano? Ano ang plano ni Valeria? At bakit niya gustong ilayo si Mateo? Ang huling mga entry sa kwaderno ay tungkol sa pag-aalala ni Esperanza sa kaligtasan ng kanyang anak. At pagkatapos, wala na. Ang pahina ay putol. Maya-maya. Habang binubuklat ko pa ang ibang drawer, may nahulog na isang maliit na bagay. Isang susi. Maliit, makaluma. Tila susi ng isang maliit na baul o cabinet. Sa tabi nito, may nakatuping papel. Isang sulat. Hindi ito galing kay Esperanza. Galing ito sa isang abogado. Binuksan ko ang sulat. Nakasaad doon ang mga testamento ni Esperanza. Nakasulat ang kanyang huling habilin. Ang lahat ng kanyang mana, ang kanyang parte sa negosyo, ay nakalipat na sa pangalan ni Mateo. Ngunit may isang kondisyon. Kung sakaling mangyari ang masama kay Mateo bago siya maging legal na edad, ang mana ay mapupunta sa isang trust fund na pamamahalaan ng isang legal guardian na pipiliin ni Esperanza. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang kasunod. At kung sakaling walang legal na guardian na makumpirma, ang pamamahala ay pansamantalang mapupunta sa aking kapatid na si Valeria hanggang sa maging sapat na gulang si Mateo. Ito ay isang pansamantalang hakbang upang matiyak ang seguridad ng ari-arian laban sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Nagdilim ang aking paningin. Si Valeria? Ang magiging tagapamahala ng mana ni Mateo? Hindi maaari. Alam kong ang pagiging sakim ni Valeria ay walang hangganan. Kung siya ang mamamahala, siguradong mauubos lamang ang lahat ng pinaghirapan namin ni Esperanza. Napaupo ako sa sahig, hawak ang sulat at ang kwaderno. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimula ng magkadungtong. Ang mga salita ni Valeria, ang mga hinala ni Esperanza, ang misteryosong pag-uugali ni Valeria. Lahat ay may kahulugan na ngayon. Pero isang tanong ang nananatili sa aking isipan. Ano ang nangyari kay Esperanza? Ang sabi ni Valeria, aksidente. Pero ang mga salita sa kwaderno ni Esperanza, hindi ito aksidente. May kinalaman ba si Valeria dito? At kung oo, paano? Napatingin ako sa pinto ng kwarto ni Mateo. Naririnig ko ang mahinang tawanan nila ni Camila. Ang dalawang ito, sila ang aking inspirasyon. Sila ang dahilan kung bakit kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong protektahan sila. Agad kong hinawakan ng maliit na susi. Ito ang susi na nahulog mula sa drawer. Saan kaya ito papunta? Tumingin ako sa paligid ng kwarto. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang lumang mesa, may nakatago akong isang maliit na baul na kahoy. Tila hindi ito nabubuksan sa loob ng maraming taon. Sinubukan kong isaksak ang susi. Click! Nagbukas ito. Sa loob, naroon ang isang koleksyon ng mga lumang dokumento, mga titulo ng lupa,
mga sertipiko ng mga stocks at sa pinakailalim, isang maliit na tape recorder at isang malinaw na etiketa na nakasulat sa papel. Para kay Santiago, kung sakaling may mangyari sa akin. Mula nang makita ko ang nakakalitong brooche sa kwarto ni Mateo, hindi na ako mapakali. Alam kong may kinalaman ito kay Senyora Esperanza at alam kong may kinalaman din si Doña Valeria dito. Ang kanyang pagbisita ay hindi basta-basta. Ang kanyang mga salita, puno ng pagdududa at paninisi, ay tila sumasalamin sa kung ano ang nararamdaman ko sa loob na mayroong mali, may malaking mali sa pamilyang ito. Nagpasiya akong magtanong-tanong ng palihim. Alam ko ang panganib, ngunit ang pag-aalala ko para kay Mateo at ang paggalang ko kay Senyora Esperanza ay nagtutulak sa akin na malaman ang katotohanan. Nagsimula ako sa mga dating kasambahay na natatandaan ko pa noong mga unang buwan ko rito. Nakahanap ako ng isang matandang babae, si Aling Nena, na nagtrabaho noon sa kusina. Nakatira na siya ngayon sa kabilang bayan, pero pumayag siyang makipagkita sa akin sa maliit na kapilya malapit sa kanilang lugar. Camila, Hija. Bati niya nang makita ako. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata, pero ngumiti ako. Aling Nena, salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa akin, sabi ko, habang inaalalayan siyang umupo sa isang bench sa labas ng kapilya. Ang araw ay mainit, ngunit tila malamig ang aking pakiramdam. Ano ba ang sadya mo, Hija? Nakabalita kasi ako. Hindi maganda raw ang nangyari sa pamilya Santiago noon. Pinilit kong maging mahinahon. Aling Nena, may kinalaman po ba kayo sa aksidenteng nangyari kay Senyora Esperanza noon? Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Tila nagulat siya sa aking tanong. Sandali siyang napaisip. Ang kanyang tingin ay napako sa malayo, na parang inaalala ang mga pangyayari. Aksidente daw, sabi nila. Hija, mahina niyang sagot. Pero, hindi ko alam. Noong gabing iyon, hindi maganda ang pakiramdam ko. May naririnig akong sigawan mula sa malaking bahay. Narinig ko rin ang pagbagsak ng kung ano. Parang mabigat. Nanlaki ang aking mga mata. Sigawan? Sino pong nag-uusap? Hindi ko matiyak, Hija. Malayo ang agwat ng bahay namin sa kanila. Pero narinig ko ang boses ni Doña Valeria. Galit na galit siya. At parang may kasama siyang isa pang babae. Hindi ko matiyak kung si Senyora Esperanza ba yon, pero malakas ang sigawan. Napalunok ako. Si Doña Valeria? Galit? Pagkatapos po ng sigawan at ng pagbagsak, ano pong nangyari? Tumingin si Aling Nena sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na tila naalala niya muli ang gabing iyon. Nakita ko ang sasakyan ni Doña Valeria na papalabas ng kanilang gate. Mabilis. Sobrang bilis. Noong mga oras na yon, dapat ay wala pa siyang dapat gawin sa labas. Madilim na noon at hindi naman siya madalas lumalabas sa gabi. Ang mga salitang yon ay parang malalakas na hampas ng alon sa aking isipan. Sasakyan ni Doña Valeria? Papalabas ng gate? Nang gabing may sigawan at pagbagsak? Ang brooche ni Senyora Esperanza. Lahat ay nagiging malinaw. Hindi ito aksidente. Aling Nena, may naalala pa po ba kayo? Kahit maliit na detalye? Pakiusap ko. May naalala ako, Hija. Sabi niya, bumulong. Noong palabas na ang sasakyan ni Doña Valeria, nakita ko na may hawak siyang isang bagay, nakabalot sa itim na tela. Maliit lang. Tila may kinalaman sa negosyo nila. Hindi ko lang matandaan kung ano yon. Nakabalot sa itim na tela. Maliit. Negosyo. Tila may nabuksan sa aking isipan. Ang mga dokumento na binabanggit ni Ginoong Santiago, baka yun ang tinutukoy ni Aling Nena. Pagkatapos ng aming pag-uusap, nagpasalamat ako kay Aling Nena at nagmadali akong umalis. Kailangan kong bumalik sa bahay. Kailangan kong sabihin ito kay Ginoong Santiago. Hawak ko ang brooche na tila mas mabigat na ngayon sa aking bulsa.
Habang nagmamaneho ako pauwi, ang isip ko ay nasa mga salita ni Aling Nena. Sigawan, pagbagsak, ang sasakyan ni Doña Valeria na mabilis na papalabas ng gate at ang bagay na nakabalot sa itim na tela. Habang papalapit ako sa bahay, napansin kong mas mabilis ang aking pagpapatakbo. Gusto ko nang matapos ang lahat ng ito. Gusto ko nang malaman ang buong katotohanan. Sa sobrang pagmamadali ko, hindi ko napansin ang isang itim na sasakyan na papalapit mula sa kabilang kalsada. Tila bigla na lamang itong lumitaw sa aking harapan. Isang malakas na busina ang umaling-awngaw. Napahawak ako sa manibela. Pilit na umiiwas. Naramdaman ko ang pag-uga ng sasakyan, ang pagkasalpok ng mga gulong sa graba, isang matalim na pagliko. Bang! Isang malakas na pagbangga ang aking narinig. Naramdaman ko ang pagtama ng aking ulo sa manibela. Ang mga mata ko ay nagdilim. Narinig ko ang pagtunog ng mga tinik sa aking tenga. Ang mga paru-paro na ginawa ko para kay Mateo. Ang mga ito ay lumipad palabas nang nabasag na salamin ng sasakyan ko at tila sumabog sa hangin. Ang huli kong narinig ay ang ugong ng isang makina na papalayo. Habang ako ay unti-unting nilalamon ng kadiliman, ang pagdating ng balita tungkol sa aksidente ni Camila ay parang kidlat na tumama sa gitna ng aking dibdib. Aksidente? Hindi ako naniwala. Hindi kailanman. Ang mga salita ni Valeria na tila nagpupunla ng pagdududa sa aking isipan ay biglang nagbago ng kahulugan. Ang kanyang pagiging maingat noon, ang pagmamadali ng kanyang sasakyan palabas ng gate noong gabing iyon. Lahat ay nagsimulang magkabit-kabit. Nang makarating ako sa ospital, nakita ko si Camila na nakahiga sa kama, balot ng mga benda. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang mukha ay maputla. Sa tabi niya, nakita ko ang mga nagkalat na piraso ng mga paru-parong gawa sa tela. Ang mga laruan na pinaghirapan niyang gawin para kay Mateo. Ang larawang iyon, ito ang nagpatigas sa aking puso. Hindi ito aksidente. Sinubukan siyang patahimikin. Paglabas ko ng kwarto ni Camila, naabutan ko si Valeria sa hallway. Nakasandal siya sa pader, parang naghihintay. Ang kanyang ekspresyon ay mahirap basahin. May bahid ba ng pag-aalala o tagumpay? Santiago, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit may kakaibang tono. Nakikita mo? Sabi ko na sa'yo, hindi siya mapagkakatiwalaan. Siguro, naghahanap lang siya ng paraan para masira ang pangalan natin. O baka may kinalaman siya kay Esperanza. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo. Ang kasakiman at kasamaan sa kanyang mga mata ay hindi na niya maitago. Ang pagbibintang niya kay Camila ay ang pinakamalaking kasinungalingan. Valeria! Sigaw ko. Ang aking tinig ay nanginginig sa galit. Huwag mong paglaruan ang sitwasyon. Alam kong hindi ito aksidente. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Nagulat siya sa aking sigaw, ngunit agad siyang nakabawi. Tumawa siya ng mahina, isang tawa na walang bahid ang saya. Santiago, huwag kang magpadala sa emosyon. Ang sabi ko sa'yo, mag-ingat ka. May mga taong mapanganib. Baka nga hindi siya ang may gawa nito. Baka may ibang gustong manakit sa kanya. Baka may mga kaaway siya na hindi natin alam. Mga kaaway niya? O mga kaaway mo, Valeria? Ang mga taong gusto mong patahimikin? Tulad ni Esperanza noon? Tila lumabas sa aking bibig ang mga salitang iyon nang hindi ko namamalayan. Ang mga alaala mula sa kwaderno ni Esperanza, ang mga nakita kong dokumento sa baul. Lahat ay nagbabalik sa akin na wala ang nangiti sa labi ni Valeria. Ang kanyang mga mata ay nanigas. Ano ang sinasabi mo, Santiago? Wala akong alam dyan. Hindi mo ako maluloko, Valeria. Sigaw ko ulit. Nakita ko ang mga tala ni Esperanza, ang sulat ng abogado, ang testamento. Alam ko na may plano ka
Alam kong may kinalaman ka sa nangyari kay Esperanza. Napaatras siya ng bahagya. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang pagpapanggap na mahinahon ay nawala. Napalitan ng galit at pagkabahala. Hindi totoo yan. Mga kasinungalingan yan. Si Esperanza, aksidente siyang namatay. At si Camila, siya ang may sala. Hindi. Sigaw ko. Ikaw ang may sala. Ikaw ang nagplano. Ikaw ang nagpapatay kay Esperanza para makuha ang mana. At ngayong nandito si Camila na nakakakilala na ng katotohanan, sinubukan mong patayin siya. Naglakad siya palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Santiago, napakamanhid mo. Si Esperanza, pinoprotektahan ko lang ang pamilya natin. Ang mga plano niya noon ay magpapahamak lamang sa atin. At si Camila, isa lamang siyang hamak na katulong na nagpapanggap na anghel. Hindi siya karapat-dapat sa'yo at kay Mateo. Karapat-dapat siya. Sigaw ko, ang boses ko ay nanginginig sa galit at sakit. Mas karapat-dapat siya kaysa sa'yo na puno ng kasakiman at kasinungalingan. Sa sandaling iyon, pumasok si Mateo sa hallway. Nakasakay sa kanyang wheelchair. Tila narinig niya ang aming sigawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Nakatingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Valeria. Papa? Mahinang tawag niya. Napatigil kami ni Valeria. Napatingin kami sa aming anak. Nakikita ko ang takot sa kanyang mga mata, ang pagnanais na tumakas. Mateo, anak, sabi ko. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Lumapit ako sa kanya. Ayos lang ang lahat. Pero si Valeria, tiningnan niya si Mateo ng may kakaibang ekspresyon. May bahid ng pagkaawa o pagkainis. Mateo, sabi ni Valeria. Ang kanyang tinig ay nagbago. Tila naging mas malambot, mas mapagmalasakit. Lumapit siya kay Mateo at hinawakan ang kamay ng bata. Huwag kang matakot, apo. Nandito si Lola. Nandito si Lola para sa'yo. Napaatras si Mateo. Tila natatakot siya sa paghawak ni Valeria. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, na parang humihingi ng tulong. Tila sinasabi niya, Papa, tulungan mo ako. Naramdaman ko ang pagkirot sa aking puso. Ang babaeng ito, ang pinsan ng aking yumaong asawa, ang nagdulot ng lahat ng sakit na ito, ngayon ay nagpapanggap na isang mapagmahal na lola. Pero alam ko ang kanyang tunay na kulay. Huwag mo siyang hawakan, Valeria. Sabi ko, humarang sa pagitan nila. Lumayo ka sa kanya. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Santiago, napakamanhid mo talaga. Hindi mo nakikita ang tunay na pagkatao ng babaeng yan. Siya ang nagdadala sa'yo sa kapahamakan. Ako lang ang nagmamalasakit sa'yo at kay Mateo. Hindi ako manhid, Valeria. Sabi ko, tinitingnan siya ng diretso sa mata. Ako ang hindi bulag. Nakikita ko na ang lahat. Ang kasakiman mo, ang kasinungalingan mo, ang lahat ng ginawa mo. Napalunok siya. Tila nawawalan ng lakas. Ang kanyang pagpapanggap ay unti-unting naglalaho. Hindi ako naniniwala sa iyo, Santiago, sabi niya, ngunit ang kanyang tinig ay nanginginig na. Sa sandaling iyon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Tila alam niyang malapit na siyang mahuli. Ang mga tunog sa bahay ay nagbabago. Dati, ang mga yabag ni Papa at ang mahinang tinig ni Camila ang naririnig ko. Masarap sila. Nakakagaan ng pakiramdam para silang araw na pumapasok sa aking kwarto. Pero ngayon, may iba ng tunog. May malamig na tinig. Matalas. Parang patak ng yelo na dumadampi sa aking balat. Si Lola Valeria. Nandito siya ulit. Nakatayo sa may pintuan ng kwarto ko. Nakita ko ang anino niya. Humahaba sa dingding. Hindi ko siya gusto. Ang kanyang amoy. Hindi ito ang amoy ng pabango ni Mama. Hindi rin ito ang amoy ng kape ni Papa. Iba. May kung anong nakakakilabot. Mateo, apo. Sabi ng tinig. Malapit na siya.
Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking wheelchair, tila may gumalaw nito. Si Papa? O siya? Napapikit ako. Ayoko siyang makita. Ayoko siyang marinig. Mas gusto kong manatili sa aking mundo ng mga anino. Pero alam kong hindi niya ako titigilan. Bakit hindi ka kumakain, Apo? Tanong niya. Nararamdaman ko ang presensya niya sa aking likuran. Hindi ako lumingon. Hindi masarap ang pagkain ni Camila? O ayaw mo lang talaga sa kanya? Naramdaman ko ang bahagyang paghawak sa balikat ko. Mahigpit. Hindi ito ang maingat na haplos ni Camila. Hindi rin ito ang mabigat ngunit mapagkalingang kamay ni Papa. Ito ay mapilit. Nanginginig ako. Hindi po, sabi ko. Isang mahinang ungol ang lumabas sa aking bibig. Ang hirap bumigkas ng salita. Ang hirap huminga. Sigurado ka? Sabi niya. Ang kanyang tinig ay nagiging mas malamig. Baka kasi nagsisinungaling ka lang. Baka gusto mong protektahan siya. Pero alam mo, Apo, ang pagiging mabait ay hindi laging maganda. Minsan, kailangan mong maging matatag. Kailangan mong piliin kung sino ang tunay na kakampi mo. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking wheelchair. Tila pinipilit niya akong humarap sa kanya. Napaatras ako hanggat maaari. Ang aking mga mata ay nakatitig sa sahig. Nakikita ko ang maliliit na hibla ng alpombra. Nakikita ko ang anino ng mga paa niya. Alam mo, Apo, sabi niya, ang kanyang tinig ay bumubulong na ngayon. Hindi lahat ay mabuti. May mga taong gusto kang saktan. Gusto kang kunin ang mga bagay na para sa'yo. Tulad ng mana ng pamilya natin. Mana? Hindi ko alam ang ibig sabihin niyan. Ang alam ko lang ay ang mga paru-paro na ginawa ni Camila. Ang barkong laruan na binigay ni Papa. Ang mga yon ang mahalaga sa akin. Kailangan mong maging maingat, Apo. Patuloy niya. Kailangan mong piliin ang tama. Huwag kang maniniwala sa mga pangako ng iba. Dahil sa huli, ang pamilya, ang tunay na pamilya lang ang mag-aalaga sa iyo. Naramdaman ko ang paglaglag ng isang bagay mula sa aking kamay. Ang aking paboritong maliit na barkong laruan. Bumagsak ito sa alpombra. Narinig ko ang mahinang pagkalansing nito. Ay hindi, sabi ni Lola Valeria, na parang nagulat. Tingnan mo ang ginawa mo, Apo. Natapon mo ang iyong laruan. Narinig ko ang paglapit niya sa akin. Naramdaman ko ang pag-angat ng isang bagay. Tila pinipisil niya ang aking laruan. Narinig ko ang mahinang pagkalampag nito. Napatitig ako sa kakanya. Nakangiti siya. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi maganda. Hindi ito tulad ng ngiti ni Camila. Hindi ito tulad ng ngiti ni Mama sa mga litrato. Ang ngiti niya ay nakakakilabot. Huwag kang mag-alala, Apo, sabi niya habang patuloy niyang pinipisa ang laruan sa kanyang kamay. Lola mo ako. Ayusin ko ang lahat. Ayusin ko ang lahat para sa'yo. Napasigaw ako. Isang mahinang sigaw. Hindi lumabas ang tunog. Parang may nakabara sa aking lalamunan. Nanginginig ang aking buong katawan. Ang laruan. Ang barkong laruan na simbolo ng pagmamahal ni Papa. Nasisira sa kamay niya. Nakita kong tila may tumulong luha mula sa aking mga mata. Hindi dahil sa sakit ng aking katawan, kundi dahil sa takot. Takot sa babaeng ito. Takot sa gagawin niya. Nakita ko si Papa na tumatakbo papalapit. Nakita niya ang sitwasyon. Ang galit sa kanyang mukha ay mas matindi kaysa dati. Narinig niya ang aking pag-ungol. Valeria, ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Papa. Nawala ang nangiti sa labi ni Lola Valeria. Tila nagulat siya sa biglaang pagdating ni Papa. Dali-dali niyang ibinaba ang natapilok na barkong laruan sa aking kandungan at pinilit niyang ngumiti kay Papa. Santiago, wala akong ginagawa. Kinakausap ko lang ang aking apo. Nag-aalala lang ako sa kanya. Pero alam kong hindi iyon totoo.
Nakita ko ang pagkislap ng galit sa kanyang mga mata. Alam kong gusto niyang manakit. Gusto niyang maghasik ng takot. Naramdaman ko ang pagyakap ni Papa sa akin. Mahigpit. Tila pinoprotektahan niya ako. Tumingin ako sa kanya at sa kanyang mga mata. Nakita ko ang pangako. Pangako na hindi niya ako pababayaan. Pangako na ipagtatanggol niya ako. Ngunit habang nakayakap ako kay Papa, nakita ko ang tingin ni Lola Valeria. Hindi ito galit. Hindi ito pagkaawa. Ito ay determinasyon. Tila sinasabi niya, hindi pa tayo tapos. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paglamig ng aking buong pagkatao. May masamang mangyayari. Alam ko, kailangan kong sabihin ang isang bagay. Kailangan kong napaubo ako. Sinubukan kong sabihin ang pangalan ni Papa. Sinubukan kong sabihin ang pangalan ni Mama. Pero wala pa ring tunog na lumalabas. Tanging ungol lamang. Pero sa gitna ng aking paghihirap, sa gitna ng aking takot, nakita ko ang maliit na barkong laruan sa aking kandungan. Bahagyang tapilok. Pero hindi ito nawasak. Hindi ito tuluyang nasira. May pag-asa pa. Ang mga sumunod na araw ay parang mahabang panaginip na puno ng kawalan. Matapos ang paghaharap namin ni Valeria sa hallway ng ospital, ang dating pagdududa sa aking isipan ay napalitan ng katiyakan. Alam kong siya ang may kagagawan ng lahat. Ang kanyang mga kilos, ang kanyang mga salita, ang kanyang pagtatangka, napabagsakin si Camila. Lahat ay nagpapatunay na siya ang nasa likod ng kadilimang bumabalot sa aming pamilya. Ngunit tila hindi pa tapos ang kanyang laro. Sa aking paghahanap ng karagdagang ebidensya laban sa kanya, gamit ang mga tala ni Esperanza at ang tape recorder na natagpuan ko, tila mas lalo lamang siyang naghigpit sa kanyang mga plano. Isang gabi, habang wala ako sa bahay, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kaibigan sa pulisya. May natanggap daw silang anonymous na tip tungkol sa akin, tungkol sa pagkawala ni Esperanza, at mas malala pa, tungkol sa isang umano'y pagtatangka kong isara ang negosyo para sa sarili kong kapakinabangan na posibleng magdulot ng pinsala kay Mateo. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa aming bahay. Hindi ko alam kung paano nila nalaman ang tungkol sa mga dokumento na nahanap ko. Sabi nila, may nagbigay ng impormasyon at ang tanging tao na nakakaalam ng aking mga ginagawa, ang tanging tao na maaaring gumawa nito ay si Valeria. Dinala nila ako sa presinto. Habang nakaupo ako roon, sa malamig na selda, ang tanging nasa isip ko ay si Mateo. Sino ang mag-aalaga sa kanya? Sino ang magpapaligo sa kanya? Magpapakain sa kanya? Magpapatawa sa kanya? Ang pagkakakulong ko ay hindi lamang pagkawala ng aking kalayaan. Ito ay ang pagkawala ng kakayahan kong protektahan ang aking nag-iisang anak. Nang makalaya ako ilang oras pagkatapos, sa tulong ng abogado na kinontak ko para sa usapin ng mana ni Esperanza, bumalik ako sa bahay na parang multo. Tila mas lalo pang lumamig ang aming tahanan. Ang mga kasambahay ay umiiwas sa aking tingin. Ang mga tao sa bayan ay bumubulong-bulungan kapag ako ay dumadaan. Tila ang lahat ng aking pinaghirapan, ang aking pagiging isang respetadong kapitan, ay biglang naglaho. At si Camila, nawala siya. Hindi ko alam kung paano. Ang sabi ng abogado, tila may nakakulong sa kanya. May nagtulak sa kanya na umami ng mga kasinungalingan. Marahil ay dahil sa takot para kay Mateo. Tila ang lahat ng aking pinagkakatiwalaan ay unti-unting bumabagsak. Pagdating ko sa bahay, natagpuan ko si Mateo na mag-isa sa kanyang kwarto. Nakaupo siya sa wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Ang kanyang mga labi ay nakatikom. Tila mas lalo siyang nawala sa kanyang sarili. Mateo, anak, sabi ko. Ang aking tinig ay nabibiyak. Lumapit ako sa kanya, niyakap ko siya ng mahigpit. Papa's here! Papa's here! Ngunit tila hindi niya ako naririnig. Tila nasa malayong lugar ang kanyang isipan.
Ang mga paru-parong gawa ni Camila, ang kanyang mga laruan, lahat ay tila nawalan ng kulay. Ang dating sigla na unti-unti naming binubuo ay tila biglang naglaho na parang bula. Naramdaman ko ang kawalan ng pag-asa. Nakulong ako, ang aking reputasyon ay nadungisan, at ang babaeng nagbigay ng pag-asa sa aking anak ay nawala. Si Valeria, nagtagumpay siya. Sa ngayon, siya ang nanalo. Siya ang naghari sa aming buhay. Napaupo ako sa sahig, sa tabi ng wheelchair ni Mateo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig. Tila wala ng init. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Anak, patawad. Hindi na protektahan ni Papa si Camila. Hindi na protektahan ni Papa ang pamilya natin. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Ang bigat ng aking pasan ay tila bumabagsak sa aking dibdib. Dinudurog ang aking puso. Ang dating kapitan na hindi natitinag sa anumang unos ay ngayon nalulunod sa sarili niyang kawalan ng kakayahan. Naramdaman ko ang paggalaw ng aking anak. Tila yumakap siya sa akin. Isang mahinang yakap. Ngunit sa gitna ng aking pagkawasak, iyon na lamang ang natitira sa akin, ang yakap ng aking anak. Ayoko, kay Lola. Narinig kong ungol ni Mateo. Ang pinakaunang salita na narinig ko mula sa kanya simula nang mangyari ang lahat. Pero hindi ito malinaw. Tila napakalayo. Parang hangin na dumadaan lamang. Napatingin ako sa kanya. Ang puso ko ay nagbabakas sakali. Anak, ano ang sabi mo? Ngunit hindi na siya nagsalita. Bumalik na naman siya sa kanyang pagiging tahimik. Ang mga mata niya ay nakatitig muli sa kawalan. Ang mga salitang yon, nawala na. Tila isang panaginip lamang. Napasay ako ng malalim. Nawala na ang lahat. Ang pag-asa na binigay ni Camila, ang katotohanang malapit ko nang makuha mula sa tape recorder, ang aking kalayaan. Lahat ay nawala sa isang iglap. Tanging ang aking anak na nawawala sa sarili niyang mundo ang natira. Nasa pinakamababang punto na ako ng aking buhay. Tila wala ng pag-asa. Tila wala ng liwanag. Tanging ang kadiliman na dulot ng pagtataksil ni Valeria ang nararamdaman ko. Ang kadilimang bumalot sa akin sa mga nagdaang araw ay tila walang hanggan. Ang pagkakakulong ko, ang pagkawala ni Camila, ang pagbabalik sa katahimikan ni Mateo, lahat ay nagtulak sa akin sa aking pinakamababang punto. Tila wala ng pag-asa. Tila ang lahat ng aking pinaghirapan, ang aking pagkatao, ay winasak lamang ng kasakiman at kasinungalingan ni Valeria. Ngunit sa gitna ng aking pagkawasak, isang tinig ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa aking kalooban. Ang tinig ng aking anak. Ang mga salitang yon, kahit mahina at hindi malinaw. Ayoko, kay Lola. Ito ang nagsilbing mitya ng pag-asa sa gitna ng aking kawalan. Tila sinasabi nito sa akin na hindi pa huli ang lahat, na mayroon pa akong kailangang gawin para kay Mateo, para kay Camila, para kay Esperanza. Sa tulong ng aking abogado at sa pamamagitan ng ilang koneksyon na natitira pa sa aking dating propesyon, nagawa kong makakuha ng pansamantalang kalayaan kapalit ng malaking piyansa. Ngunit alam kong hindi ito magtatagal. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Kailangan kong patunayan ang aking sarili. Ang una kong pinuntahan ay ang abogado ni Esperanza. Nagulat siya nang malaman ang mga akusasyon laban sa akin. Ngunit nang ipakita ko ang kopya ng mga tala ni Esperanza at ang sulat ng abogado tungkol sa mana, naintindihan niya ang aking sitwasyon. Pinag-aralan niyang muli ang mga dokumento, lalo na ang tungkol sa trust fund at ang conditional guardianship ni Valeria. Sinabi niya na may mga legal na paraan para questionin ang pagiging guardian ni Valeria, lalo na kung mapapatunayan na mayroon siyang masamang intensyon. Pagkatapos, tinungo ko si Aling Nena. Sa kabila ng kanyang takot, nang makita niya ang determinasyon sa aking mga mata, at nang marinig niya ang tungkol sa nangyari kay Camila, nagpasya siyang tumulong.
Muli niyang ikinuwento ang gabing iyon, ang sigawan, ang pagbagsak, ang pagmamadali ng sasakyan ni Valeria palabas ng gate, at ang bagay na nakabalot sa itim na tela. Ang kanyang testimonya, bagamat hindi direktang ebidensya ng pagpatay, ay mahalaga para ipakita ang kakaibang kilos ni Valeria noong gabing iyon. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagkuha ng impormasyon mula sa tape recorder na natagpuan ko sa baul ni Esperanza. Kailangan kong humanap ng technician na mapagkakatiwalaan ko. Pagkatapos ng ilang paghahanap, natagpuan ko ang isang matandang lalaki na may maliit na repair shop sa kabilang bayan. Hindi siya nagtanong ng marami, basta't binayaran ko siya ng maayos. Habang hinihintay ko ang resulta, hindi ako mapakali. Ang aking isipan ay nasa panganib na kinakaharap ni Camila. Tiniyak sa akin ng abogado na sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa pulisya at sa korte para mapalaya si Camila. Ngunit ang proseso ay mabagal. Tila mas pinaniniwalaan nila ang testimonya ni Valeria, na ngayon ay nagpapanggap na isang inang nagmamalasakit sa kanyang apo. Isang hapon, habang naghihintay ako sa shop ng technician, nagulat ako nang makita ang isang pamilyar na sasakyan na huminto sa tapat, si Valeria. Tila alam niyang nandito ako. Naramdaman ko ang lamig sa aking likod. Alam kong hindi ito aksidente. Tila alam na niya ang aking mga hakbang. "Santiago," sabi niya, lumalabas mula sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay mahinahon, pero ang kanyang mga mata ay puno ng pilyong kislap. "Anong ginagawa mo rito?" "Hinahanap ko ang katotohanan, Valeria," sabi ko. Pinipilit na maging matatag. Tumawa siya ng mahina. "Katotohanan? Ang katotohanan ay nasa paligid mo, Santiago. Si Camila ay isang manloloko. At ikaw naman, bulag ka pa rin." "Hindi na, Valeria," sabi ko. "Alam ko na ang lahat. Alam ko ang plano mo. Alam ko ang ginawa mo kay Esperanza." Nawala ang kanyang ngiti. Ang kanyang mga mata ay nanigas. "Nagkakamali ka, Santiago. Hindi mo alam ang kahit ano." Biglang lumabas ang technician mula sa shop. Hawak niya ang tape recorder. "Ginoo, tapos na po. Nakakuha ako ng malinaw na audio." Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Tumingin ako kay Valeria. Nakikita ko ang pagkabahala sa kanyang mukha. "Huwag mong pakinggan yan, Santiago," sabi niya, tila desperado. "Makinig ka sa akin." Pero huli na. Binuksan ko ang recorder at sa gitna ng tahimik na lansangan, isang tinig ang umalingaw-ngaw. Ang tinig ni Esperanza. "Santiago, kung naririnig mo ito, alam kong may mangyayari sa akin. Si Valeria, ang kapatid ko ay may plano." Narinig ko siyang kausap ang isang tao tungkol sa paglilipat ng mga ari-arian, tungkol sa pagpapalabas na aksidente ang lahat. Tinatakot niya ako, Santiago. Nais niyang makuha ang lahat. Nais niyang mawala tayong dalawa. Ang tinig ni Esperanza ay puno ng takot, ng pangamba. Nanginginig ito sa bawat salita. Napahawak ako sa aking dibdib, halos hindi makahinga. At kasunod nito, isang boses na pamilyar, ang boses ni Valeria. "Wala kang magagawa, Esperanza. Ang lahat ng ito ay para sa pamilya, para sa kinabukasan ni Mateo. Hindi mo naiintindihan." "Hindi! Valeria, tama na!" sigaw ni Esperanza. At kasunod nito, isang malakas na kalabog, isang tunog ng pagbagsak. Pagkatapos, katahimikan. Napatitig ako kay Valeria. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila nanigas siya sa kinatatayuan. Ang tape recorder ay nahulog mula sa aking kamay, ngunit ang tunog ng katotohanan ay nanatili sa hangin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagdating ng mga pulis. Tila alam na nila ang mangyayari. Nang makita nila si Valeria at ang tape recorder sa lupa, agad nilang hinuli ang babae. "Valeria de Guzman," sabi ng isang pulis. "Ikaw ay inaaresto dahil sa mga bintang na pagpatay at pandarambong."
Habang inilalayo si Valeria, tiningnan niya ako. Hindi na ito ang dating matalas na tingin. Ito ay tingin ng isang taong natalo. Isang taong wala nang magawa. Nakikita ko ang mga paru-parong gawa ni Camila na nakakalat sa tabi ng kalsada, malapit sa shop. Parang mga piraso ng pag-asa na bumagsak. Ngunit ngayon, ang mga pirasong yon ay nagsisimulang mabuo muli. Ang pagtatayo ng isang ama ay nagsisimula pa lamang. Ang mga tunog! Ang mga tunog ay mas malinaw na ngayon. Hindi na sila malayo. Hindi na sila parang hangin. Naririnig ko si Papa. Naririnig ko si Camila. At naririnig ko ang malamig na tinig ni Lola Valeria. Ang lahat ay parang mabilis na pagtakbo ng mga imahe sa aking isipan. Ang mga paru-parong nawasak. Ang yakap ni Papa na tila pinoprotektahan ako. Ang malamig na kamay ni Lola Valeria. Ang galit sa mukha ni Papa. Ang takot. Palaging takot. Ngayon, nasa malaking sala kami. Maraming tao. May mga unipormadong lalaki. Nakatayo si Papa. Nakatayo si Camila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Nakatayo rin si Lola Valeria. Ang kanyang muka ay parang bato. Malamig. Walang emosyon. May hawak si Papa na isang maliit na bagay na umiilaw. Narinig ko ang tinig ni Lola Valeria, ang tinig ni Mama. Esperanza. Ang mga salitang yon. Alam ko na ang ibig sabihin nila. Alam ko na ang ginawa ni Lola Valeria. Naramdaman ko ang galit. Galit na mas malakas pa kaysa sa takot. Tumingin sa akin si Papa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Tila sinasabi niya, Mateo, ngayon na. Naramdaman ko ang lahat. Ang sakit na pinagdaanan ko. Ang takot na nararamdaman ko. Ang galit na nararamdaman ko. Ang pagmamahal ni Papa. Ang pagmamahal ni Camila. Ang alaala ni Mama. Lahat ito ay nagsama-sama sa aking dibdib. Parang may bumabara sa aking lalamunan. Parang may pumipigil sa akin. Tumingin ako kay Lola Valeria. Nakatitig siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, huwag kang magsasalita. Huwag kang gagalaw. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ang manahimik. Hindi ko na kaya ang magtago. Ang lahat ng sakit na ibinigay niya sa amin ni Papa, kailangan kong sabihin ang katotohanan. Dahan-dahan, huminga ako ng malalim. Sinubukan kong ilabas ang tunog. Una, mahina. Parang ungol. Napailing si Lola Valeria. Tila natatakot siya. Nakita kong tumingin si Papa kay Lola Valeria. Pagkatapos ay bumaling ulit sa akin. May determinasyon sa kanyang mga mata. Tila sinasabi niya, kaya mo yan. Huminga ulit ako ng mas malalim. Pinagsama ko ang lahat ng aking lakas, ang lahat ng aking emosyon, ang galit, ang takot, ang pagmamahal. Lola. Ang unang salita na lumabas. Mahina, ngunit malinaw. Tila galing sa malayong lugar. Napaatras si Lola Valeria. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Lola Valeria! Sigaw ko ulit. Mas malakas na ngayon. Tila may bumukas na pinto sa aking lalamunan. Ang mga salita ay dumadaloy na. Ikaw ang may kasalanan. Napaatras si Lola Valeria. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. Ikaw ang nagpatay kay Mama. Sigaw ko ulit. Ang aking tinig ay nanginginig sa galit at luha. Narinig ko kayo ni Mama. Sumisigaw kayo. Nag-away kayo. Tapos may pagbagsak at pag-alis mo. Mabilis. Lumingon ako kay Papa. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagmamalaki. Pagkatapos, bumalik ang tingin ko kay Lola Valeria. At ang mga paru-paro ni Camila, bakit mo sinira? Sigaw ko. Ang aking tinig ay tumataas.
Naisip ko ang mga laruan na sinira niya, ang takot na ibinigay niya sa akin. Ayoko sa iyo! Ayoko sa iyo! Hindi na makapagsalita si Lola Valeria. Tila natulala siya sa mga salitang lumabas sa bibig ko. Ang kanyang pagpapanggap ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mukha ay puno na ng takot at kawalan ng pag-asa. Narinig ko ang sigaw ng mga pulis. Doña Valeria, sumama ka sa amin. Habang inaaresto siya, tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Ngunit hindi na ako natatakot. Nakatayo sa tabi ko si Papa. Nakatayo si Camila. Ang aking tinig. Ang aking tinig ay narito na. Naramdaman ko ang pagyakap ni Papa sa akin. Mahigpit. Anak, anak ko. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay nabibiyak ng emosyon. Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti. Ang unang tunay na ngiti mula nang mangyari ang lahat. Nakita ko ang nangiti ni Camila. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Sa wakas, tapos na ang lahat. Lumipas ang ilang buwan mula nang makulong si Valeria. Ang mga araw na dating puno ng takot, pagdududa, at kawalan ng pag-asa ay dahan-dahang napalitan ng kapayapaan. Ang San Isidro, na dati saksi sa aming kalungkutan, ay ngayon naging simbolo ng aming muling pagsilang. Si Mateo, ang aking anak, ang kanyang tinig ay hindi na nawala. Ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay parang musika sa aking pandinig. Masigla na siya ulit. Nakikipaglaro na siya kay Camila. Minsan, nagkukulitan pa sila ng mga paru-parong tela na ngayon ay nakasabit na sa dingding ng kanyang kwarto bilang paalala ng kanilang pinagdaanan. Ang kanyang mga paa, bagamat mahina pa, ay unti-unti nang lumalakas. Sa tulong ng mga brace na ginawa ni Camila, natututo na siyang tumayo kahit paunti-unti. Ang dating batang nakatali sa wheelchair ay ngayon nakatayo, nakahakbang patungo sa isang bagong buhay. Si Camila. Siya ang naging sandigan ko sa lahat ng ito. Sa gitna ng aking pagkakakulong, sa gitna ng pagsubok, siya ang hindi bumitaw. Siya ang lumaban para sa amin. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang tapang, ang kanyang walang sawang pagmamahal, ito ang nagbigay sa akin ng lakas na bumangon. Hindi na siya lamang ang katuwang, hindi na lamang siya ang tumutulong sa amin, siya na ang pamilya ko. Isang hapon, habang naglalakad kami sa dalampasigan, hawak-hawak ang mga kamay ko at ni Mateo, tumigil kami at tumingin sa dagat. Ang dating dagat na nagpapaalala sa akin ng lahat ng nawala, ngayon ay tila naghahatid ng pangako. Papa, sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay malinaw at masigla. Ang ganda ng araw, no? Ngumiti ako. Oo, anak. Napakaganda. Lumingon si Camila sa akin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Santiago, sabi niya. Nagpapasalamat ako na nandito tayo ngayon. Hinawakan ko ang kanyang pisngi. Ako ang nagpapasalamat, Camila. Dahil sa'yo, nabigyan mo kami ng pangalawang pagkakataon. Ikaw ang nagturo sa amin kung paano magmahal ulit, kung paano umasa ulit. Niyakap niya ako at niyakap ko rin siya pabalik. Kasama si Mateo na nakayakap sa aming dalawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kumpletong kapayapaan. Ang pamilya na akala ko'y nawasak na magpakailanman ay nabuo muli. Mas matatag, mas matibay. Alam kong hindi lahat ay madali. May mga marka pa rin ang nakaraan. Ang mga legal na proseso para sa negosyo ay patuloy pa rin. Ngunit ngayon, mayroon na kaming malinaw na ebidensya laban kay Valeria. Ang aking pangalan ay nalilinis na rin. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang aming pamilya. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa dalampasigan. Si Mateo, na humahawak sa aking kamay, ay masiglang nagkukwento tungkol sa mga paru-parong nakikita niya sa mga bulaklak sa tabing dagat. Si Camila, na nakahawak naman sa aking kabilang kamay, ay nakangiting nakikinig. Ang dating Santiago, ang kapitan,
na nalulunod sa kanyang kalungkutan ay ngayoy kasama ang kanyang bagong pamilya, naglalakad patungo sa bagong bukang liwayway. Ang mga alon ng nakaraan ay hindi na nagdadala ng sakit, kundi ng karunungan. Ang mga sugat ay nagsisimula ng gumaling. Nang makarating kami sa aming lumang bahay na ngayoy puno na ng bagong alaala, tiningnan ko ang mga paru-parong tela na nakasabit sa kwarto ni Mateo. Tumingin ako kay Camila, pagkatapos ay kay Mateo. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat. "Halina kayo," sabi ko. Hinila ko sila papalapit. "May gusto akong ipakita sa inyo." Dinala ko sila sa aking dating silid, kung saan naroon ang isang lumang mapa ng dagat. Sa tabi nito, isang maliit na baul. Binuksan ko ito. Sa loob, naroon ang ilang mga gamit ni Esperanza. Ang kanyang paboritong kwintas, isang maliit na shell na nakuha namin noong una kaming nag-date, at isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na pangalan ng isang isla. Esperanza's Island, basa ko. Ito ang pangarap nating lugar noon, Camila. Isang maliit na isla kung saan tayo magtatayo ng bagong buhay para sa ating tatlo. Ngumiti si Camila. "Ang ganda, Santiago." "Opo, Papa," sabi ni Mateo. "Magandang lugar para sa mga paru-paro." Natawa kami. Ang aming mga tawa ay tila mas malakas na ngayon, mas malaya. Tumingin ako sa aking bagong pamilya, sa aking anak na muling natuto tumawa at magsalita, sa babaeng nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Alam kong ang buhay ay hindi laging madali. Marami pang pagsubok ang darating. Ngunit sa sandaling ito, kasama sila. Alam kong kaya naming harapin ang lahat. Hinawakan ko ang kanilang mga kamay. Nakatingin kaming tatlo sa mapa, sa aming pangarap. Isang bagong bukang liwayway ang sumisikat, at kasama nito ang aming bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Santiago, Mateo, at Camila. Sa bawat pahinang inyong binasa, sa bawat minutong inyong pinakinggan, sana'y naramdaman ninyo ang bawat pintig ng puso ng mga tauhang ito. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isang paglalakbay para sa akin. Isang paglalakbay na puno ng luha at ngiti, ng sakit at pag-asa. Nais kong ibahagi ang mensaheng dala ng bawat pangyayari, na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging mayroong bagong bukang liwayway na darating, na ang pag-ibig, sa iba't ibang anyo nito, pagmamahal ng magulang, pag-ibig sa kapwa, at pagmamahal sa sarili, ay may kapangyarihang maghilom ng pinakamalalim na sugat. Salamat sa inyong pagtangkilik. Salamat sa inyong pakikinig. Ang inyong presensya sa mundong ito ay malaking bagay sa akin. Sana'y manatili sa inyong puso ang mga aral ng pagtitiwala, pagpapatawad, at higit sa lahat, ang hindi matitinag na lakas ng pag-asa. Kung nais ninyong ibahagi ang inyong mga salubin, ang inyong mga reaksyon, o kung mayroon man kayong nais idagdag sa kwentong ito, huwag kayong mag-atubiling ipaalam sa akin. Ang inyong mga kwento ay mahalaga rin. Nagmamahal, pusong muling umiibig.